Miss Lovely, magbigay po kayo ng 3 red flags ni VP Sara Duterte kung bakit ayaw mo siya maging presidente sa 2028. Okay, number 1, China leaning kasi siya. 非常高兴及吉祥庄户国家主席习近平 Very soft siya, wala siyang malinaw na paninindigan pagdating sa atin, sa West Philippine Sea. Pagdating sa mga wino-water kano natin ng mga mangingisda, yung mga nasaktan natin ng mga PCG, wala siyang comment, wala siyang pakialam. Number 2, accountability, wala siyang ganon. Hanggang ngayon, iwas pa rin siya sa mga katanungan tungkol sa mga misused funds niya. And number 3, sinasabi ng mga supporters niya na isa siyang agila na lilipad, di umano. Pero ang nakikita ko lang, lipad lang siya ng lipad here and there. Sa katunayan, hindi agila ang nakikita ko, kundi wakwak. Wakwak siya. Binang Rodriguez, alinganga nga DDS. Ano sinasabi mo manahimik ako't wala kang pakialam sa akin? Wala kang pakialam pero nag-effort ka pa mag-type ng kakahaba-haba na comment? Ngayon sinasabi mo na makauwi kayo? Kapag gusto nyo, umuwi na kayo. Bakit nyo pa pinagyayaw-yaw yung Pangulo kung makauwi naman pala kayo? Umuwi ka! Ang yabang-yabang ng animal niya. Paano ka makauwi, Inday? Kung sarado ang airport, ha? Paano ka makauwi kung sarado yung airspace ng Middle East? Alingang nga, apakayabang bilatibay, tikalon ka. Magsabi-sabi ka na makauwi ka. Ano ka, aswang? Ano ka ba nananggal? Nga utdon mo lang lawas mo kang maglupad-lupad? Ano ka, avatar? Nga kaya mo lutsan ang mga missile? Baga kayo di puta kayabang yung bilatibay niya. Tapos sasabihin mo pa, hihintayin na muna namin na matigok bago mag-aksyon ng bangag. Hoy, gaga! For your information, wag kang OA, baghak. Hindi lang ikaw ang OFW. Hindi lang ikaw ang nasa Middle East ngayon. Hoy, for your information, alinganga ang tinitira ng Iran, mga US base lang. Bakit? Yung tinitirhan mo, US base ba? Ay, alinganga yung di puta ka bilatibay mo! Ang yabang-yabang mga gaga ka nga Binang Rodriguez ka baghakay mo sa purok! Manol! Na etong mga DDS, sa sobrang panatiko nila, kulang na lang gahasain nila si Digong yung karton na litrato niya. Hindi nyo ba napansin? Boss man! Hindi nyo napansin? Putik na yan, oh. Ito. Yung ibang mga kulto ni Duterte, binibihisan pa may jacket pa, din nilalamig. Teka, alam nyo, meron pa, yung sinusubuan pa ng pagkain Sino ang dapat nyo sisihin dyan? Diba? Sisihin nyo si Robin Padilla. Oo nga, no? Siya unang-una, putik na yan, kakapi niya. Yung karton. Ginaya ng mga DDS yung ginawa ni Robin Padilla. Oo nga eh. Eto, matindi. Meron pa ako nakita. Ano yun? Katabi sa pagtulog. Kulang na lang, sampahan niya eh. Oo. Pag nabasa si Tata Elizabeth, tay, wet ka. Ako, tinatanong mo, sa natuklasan ko sa Pilipinas? Natuklasan ko na si Sara Duterte hindi sumasali sa debate dahil... sagutin nyo. Dahil ano? Si Sara hindi sumasali sa debate dahil... kaya nung 2022, nung butante pa ako ng Duterte, nung Sauli Duterte pa ako, narinig ko si Sara na hindi siya sasali sa debate. Sa akin, okay lang. Pero alam ko na ngayon kung bakit hindi siya sumali noong 2022 sa debate, ga. Yan ang natuklasan ko, ga. Mahina talaga. As in, kahit ikaw, napansin mo yan, di ba? Kahit ikaw nakikita mo, naririnig mo, hindi ka naman siguro bungol. At naiintindihan mo naman siguro yung sinasabi niya. Naririnig mo siya kung paano siya mag-speech. Naririnig mo siya kung paano siya magbasa ng script. Aminin mo sa hindi, mas magaling ka pang magbasa kaysa sa kanya. Or yung anak mo mas magaling pang magbasa kaysa kanya. O ngayon, sabihin mo sa akin, proud ka ba sa nakikita mo at naririnig mo?
kung paano siya sumagot sa mga interview niya. Wag ako, oy! Wag mo akong tanungin kung ano natuklasan ko, ga. Tandaan mo, solid, Duterte ako noon, ga. Duterte supporters ako. Yung di puta, nakikipag-away pa ako sa mga kaibigan ko dahil sa Duterte na yan. O ngayon, tanungin mo ako sa natuklasan ko, kabubuhan ang natuklasan ko, kabubuhan. Yun lang. Alam ko maraming DDS ang magagalit. Sasabihin nila, bakit sino ka ba? Ano ba achievement mo? BP ang sinasabihan mo, attorney ang sinasabihan mo, tapos ganyan ka magsalita. Yun na nga eh. Bakit nyo ikukumpara yung BP at attorney sa akin? Ako yung ordinaryong Pilipino lamang. Ito ay sinasabi ko sa inyo ay katotohanan lang. Masaktan na kayo kung masaktan. Ang pinakamasakit dyan, kahit anong gawin nyo, BP yan, attorney yan, tapos ganyan siya. Ha? Kaya bakit? Tanungin ko kayo, proud na kayo sa kanya. The way siya magsalita. Tama nga si Jam Magno. Kaya pala nagagalit kayo kay Jam Magno kasi ano sabi ni Jam Magno? Ha? Paano siya susuporta sa politiko na alam niya na mas matalino pa siya? Real talk talaga. Which is totoo. Nasasabi ni Jam, kaya niyang magsalita ng walang script na dire-diretso at tuwid. O tama naman. Iyan yung idol nyo, may script na nga, binato-bato pa. Dinaig pa niya yung anak nyo pag nagbasa. O, totoo yan, real talk yan, masaktan na kayo kung masaktan, pero yan ang realidad. Huwag nyo nang ipilit, huwag nyo i-validate yung kabubuhan ng politiko. Diyos mio! My answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. I am answering. How sad. Hindi naman ako galit sa'yo sa personal na reason. Siguro naiinsulto kasi how can I support a president kung alam kong mas matalino ako? And girl, kaya kong mag-extemporaneous na wala akong binabasa. Putang inang presidente na to. Nakakagigil siya. Wala siyang pakialam sa mga Pilipino dito sa Middle East. Ang sabi niya, bahala na kami kung saan kami magtatago. Bahala na kami kung gusto namin iligtas ang aming sarili o hindi. Pero may pakialam siya, binabantayan niya ang remittance ng mga OFW na papasok sa Pilipinas. Oh, kasi wala na siya manakaw. Putang ina. Hindi puta, kaninong nanay to? Pakiligpit ng aswang na to. Kung kailan tumanda yung yudi puta, yan naging paurong yung utak ya. Sa katandaan siguro nito, pati utak natutuyo na. Ayaw-yaw ka sa pangulo, putang ina, pangulo na to. Mas putang ina ka, imaginin mo matanda ka na, naluloko ka pa. Hihingi ko sa inyo yung source, hinihingi ko sa inyo yung article kung saan galing yan. Kasi kami, hindi namin narinig sa bunganga ng pangulo na nagsabi siya na nag-aantay siya ng remittance ng Pilipino. Ngayon, saan galing article mo, gaga? Sa mga kauri mo din. Gumawa sila ng article nila tapos naniwala ka din. Nag-ugtas-ugtas ka, nagpamanipula ka sa mga demonyo, tapos ugtas-ugtas ka sa Pangulo. Diba? Gagagid. Kung ginayaw-yaw mo ang tax mo na sinasabi mo nga ang Pangulo gaabang, yun di puta ka, sino ba ang nangangasiwa ng tax ng Pilipinas? Pangulo? Baghak hindi, DOF, Department of Finance, BIR, kasangga nila dyan ang BSP. Ganon, gaga. So, anong sinasabi mo na inabangan ng Pangulo para nakawin, baghak ang yudi puta ka? Tanggalin nyo yung BSP, tanggalin nyo yung BIR, DOF, tanggalin nyo lahat yan. Kasi wala na palang kwintang mga yan, kaya ang Pangulo ang nag-aabang, nagbabantay. Yudi puta, talaga mautak ng mga to. Alam nyo, bawat departamento sa Pilipinas, may kanya-kanya silang role na dapat nilang pangasiwaan, gaga. Tigulang ka na, di mo pa alam niya. Yun, niyayaw-yaw mo, nilalaban mo, nag-aabang ng remittance tax. Mamamatay ka ng yudi puta ka, walang OFW remittance tax. Walang ganyan, walang nag-i-exist na remittance tax ang OFW. Kaya wala tax ang OFW. Exempted sa tax ang OFW. So, saan galing yung word na OFW remittance tax? O, gawa-gawa nyo yan, imagination nyo yan, kay syunga kayo, naniwala din kayo na may remittance tax ang OFW. Sino kasi nagturo sa inyo mga yudiputa na mga DDS ng tungkol dyan sa OFW remittance tax? Saan galing yan? Ha? Kailan pa nagkaroon ng tax ang OFW? Walang tax ang OFW, mga baghak. Walang tax ang OFW, exempted tayo sa tax. Kung nagpapadala tayo sa Pilipinas ng pera natin, hindi tax ang binabayaran natin. Remittance fee, alin nga. O, ngayon alam mo na, bago ka mamatay, may natutunan ka pa, yudiputa ka. Forces of the Philippines,
nagkaroon kami na sana ng permanenteng trabaho dahil dyan sa flood control na yan. Nawalan kami tuloy ng trabaho. Ano yung ibubuhay namin ngayon sa sa pamilya namin? Ala, inutil ang animal. Hindi siya marunong mag-isip kung ano ipapakain niya sa pamilya niya. Ala, mga minions ang hihingi ng trabaho sa AFP. Ang kapal ng mukha, flood control daw ang dahilan kung bakit sila nawalan ng trabaho. Bakit? Nilunod ba kayo sa baha? Kaya kayo nawalan ng trabaho? Kinalaman ng flood control, dishonorable discharge, awol, tsaka may kaso pa yung iba na murder. O ano kinalaman ng flood control dyan? Kasalanan nyo, isisi nyo sa flood control kung bakit kayo nawalan ng trabaho. Kasalanan nyo yan kasi hindi nyo iningatan yung trabaho nyo. Sino ba kasi gumagawa ng script ng mga yudiputa na minions na to? Pabubo na ng pabubo. Anong episode na to? Yudiputa, tumigil na kayo mga minions. Bumalik na kayo sa impyerno kung sino nagpadala sa inyo. Baka daw magsara Duterte ako after 2028. Ginasuka ko na yagaya. Kung makita ko yung interview ni Sara, ina-imagine ko nahihiya na ako kung siya maging presidente ng Pilipinas. Sa totoo lang. Alam nyo, wag muna kayo mag-expect kasi wala pa. Hindi nyo pa alam kung sino kalaban ni Sara Duterte. Pero what if, Bino, si Leni Robredo yung itaas ni Pangulong Marcos? Kung si Leni ang itaas na kamay ni Pangulong Marcos, paano na kayo DDS? Imagine nyo yung kakamping until now, 15 million, buong buo, walang bawas dun. Kasi walang bubong kakamping na mag-support kay Sara. Dagdagan pa ng mga loyalista na mula noon hanggang ngayon solido sila kay Marcos. Umano ka? Tapos idagdag nyo pa kami ng mga bagong generation new Marcos supporters, BBM supporters. O, iba yung loyalista, iba din yung BBM supporters. Yung mga BBM supporters, yung mga nauntog na natauhan na dating DDS tapos naging Pangulong Marcos supporters ngayon. No, paano na kayo, be? Simple arithmetic lang yan, no? Binagbinaga, bala, BBM supporters plus loyalista plus kakamping, wala na. Tapos nagdagano pa ng mga Gen Z ngayon. Yung mga Gen Z ngayon, pag tinanong mo yung mga kabataan ngayon, lalo na sa college, yung mga college na yan, no? Pag tinanong mo yan, ibubuto mo ba si Sara? Hindi talaga yan bubuto kay Sara. Alam mo bakit? Kasi mas magaling pa sila kay Sara magbasa. Huwag muna kayong magbilang ng sisiw na hindi pa napipisa. Ano ba nangyari sa Tay Kami Naman campaign nyo? O ilan ba umabot ba ng 2 million, 5 million? Wala nga, hindi nga umabot ng 500,000. Yung araw na ito, 162,561 na Pilipino ang nanindigan. Kaya po, sinama nyo pa yung mga bata nga wala buot, pinapirman nyo pa doon. Ay, Allah! Dumahibi na daw gano'n si ateng nyo. Allah, kaluoy man. Ilan lang yung nagpirma. Nilibot na daw nila yung buong Pilipinas. Nag-ano na daw sila, gastos na daw sila ng pera. Tapos mangangarap ka na si Sara, mananalo sa 2028. Tingnan mo nga yung rally nyo. Nilalangaw. Ay, hindi. Binabangaw. Wag muna kayo mag-expect. Ay, Diyos ko, makita naman natin, no? Ang katotohanan, kayo lang talaga yung kayo lang talaga yung naniniwala pa na manalo si Sara. Sige lang, ganun talaga, imagination yung ang limit. Libre lang naman mangarap, sige balbal. Ay, ganyan lang ka, bye-bye. Congressman Bong Suntay, kung hindi mo kayang kontrolin ang iniisip mo, sana man lang kinokontrol mo ang bibig mo. Sa House Justice Committee hearing mo pa talaga naisip sabihin ang mga sexual imaginations mo, yung pamabastos mo sa babae, and sharing of your sexual fantasies subsidized talaga ng taxpayers' money? Sa gitna ng seryosong usapan tungkol sa impeachment ng Vice Presidente, ang naisip mong iambag sa diskusyon ay kung paano ka nag-init. Habang iniisip si Ann Curtis, hindi ito inuman. Nasa Kongreso ka ng Republika ng Pilipinas. Public officer ka.
Ang bawat salita mo ay bahagi ng public record. Pero kaysa dignidad ang ipakita mo, ang ipinakita mo ay kabastusan at kawalan ng respeto sa kababaihan during Women's Month pa. Tandaan mo, sa batas, may Safe Spaces Act para labanan ang sexist at degrading remarks laban sa kababaihan. Higit pa doon, sa ilalim ng konstitusyon, meron ding Code of Conduct and Ethical Standards ang mga public officers na katulad mo. Bilang citizen ng District 4 ng Quezon City, I am embarrassed by you and you do not represent me. You are a disgrace and you don't deserve to be called honorable with your dishonorable acts. I urge the House to not allow its halls to be a refuge of somebody na bastos at walang modo sa kababaihan. Sa susunod na eleksyon, hindi mo na kailangan mag-imagine dahil kaming mga botante sa District 4 na mismo ang magpapakita kung ano ang mangyayari sa mga leader na walang respeto sa kababaihan. Agyamanak, Atty. Gino De Leon po at dapat patas sa batas. Di puta nga butakal din na to pasyo, ho. Hindi na nahiya. Talagang pinapubliko nyo na talaga yung pambabalahura nyo, no? Ang kadamakan nyo at kautugan nyo. Hindi na talaga kayo nahiya. Wala na talaga kayong mga delikadisa. Ganyan ba talaga yung mga Duterte supporters? Mga bastos na talaga? Yun di puta, kung makakita ka pala nung nakabikini, yung imagination mo agad to pakyo is pinagnanasaan para pag nasaan, huy gago ang animal. Ya, ikaw lang nag-iisip nun, kay butakal ka. Parehas kayo dalawa ni Suntay, kay mga butakal kayo, kaya yung imagination nyo, yung mga desire nyo, yung iniisip nyo, kabastusan. Example lang ha, yung pamilya mo, anak mo, kapatid mo, nanay mo, asawa mo, example lang, naligo sa beach, nakabikini, tapos yung kumpare mo magsasabi sa'yo, ay yung anak mo, yung asawa mo, yung nanay mo, kapatid mo, nagbibikini, ano yan, para pag nasaan namin? Ano kaya maramdaman mo, gago? Tapos si Suntay naman, sabihan ka din, na, uy, nakita ko yung asawa, anak mo, kapatid mo, nagbikini sila, nakita ko sila, nagiinit yung katawan ko, parang may desire na hindi ko maintindihan, ayo di puta, ano maramdaman nyo? Mga bastos yung mga animal na to, talagang pinapublic pa sa mga buisit, tapos gina-justify nyo pa, banyak talaga, ang kamanyakan nyo, ilugar nyo, ulo na lang kayo, wag nyo nang ipaalam pa sa publiko, ang kapal ng pagmumuka nyo, mga animal kayo, mga palautog kayo, mga yung sabi nila kahit gano ka pa kaedukado, kung bastos ka't balasubas ka talaga, daig nyo pa yung walang pinag-aralan, mga walang delikadisa, butakal! Yung response ng tao ngayon kay VP Sara Duterte, galit yan sa administrasyon ni Marcos. Wow, banat bay! Sinasabi mo na ang response ng taong bayan kay Sara Duterte, galit yan sa administrasyon ni Marcos! Yan eh, pota! Alam mo, banat bay, kung ano yung katotohanan? Buksan mo yung tenga mo! Ibuklat mo yung mata mo, lakasan mo yung volume mo, may sasabihin ako sa'yo. Ito yung response ng taong bayan kay Sara Duterte. Bobo si Sara Duterte! Yan ang katotohanan at hindi mo yan mababago. Alam ko na nakikita mo ang katotohanan. Nakikita ng taong bayan na sinasabi mo yung katotohanan. Mahina ang utak ni Sara. Huwag mong isisi sa Pangulo kung gaano kabobo si Sara Duterte. Yung galit na sinasabi mo, hindi galit ang nararamdaman namin, kundi nakakahiya. Nakakahiya na nagluklok kami at nagboto kami ng BP na boba. Yan ang realidad, bayad bay. Huwag nyo nang pabanguhin ang pangalan niya. Huwag nyo nang pagandahin pa, sirang-sira na. Ngayon, the more na nai-expose si Sara sa interview, the more na nai-expose siya sa media, lalong lumalala. Nakikita na ng taong bayan na mali ang binoto namin na BP. Bakit kami bumoto ng BP na walang kakayahan? Yun ang realidad, bayad bay. Huwag mong lokohin ang mga tao. Isa ako sa naloko mo noon, naniwala ako sa iyo, putang ina. Ang alinga nga ni Blanca Sasot, hindi ginisay matapos sa mga issue yan. Tanan na lang ginya ginaproblema yan niya. Ang abagak nga ini, wala ni siguro utok. Paminsara masyado, bala, hindi ka, dapat gani, maging happy kita kay gina-recycle ang mga plastic. Ang kalinga nga, kag isa pa, kung metal ang gamiton, dira, mabilis yan kalawangin, gaga, para yung utak mo ba, puro kalawang na, ganon. Na, simula na pinadukot nyo si Tatay Digong, ang nag-iisang presidente ng Pilipinas na may totoong malasakit at pagmamahal sa sarili niyang bayan.
Taon na simula ng mga dukot. Tigilan nyo dahil ang dukot-dukot nyo. Dukot si mong matayo, di po. May dukot ba? Kasama pamilya mo, nakalive kayo, may warrant ka, may ano ka, may attorney, may pulis. Dukot ba yon? Ganun na ba kayo kabubo para i-push nyo talaga ang naratibo na dukot? Ano ba kayo? Mag-search ka nga. I-search mo kung ano ang ibig sabihin ng dukot dahil ng pagdukot or kidnap. I-search mo kung ano meaning. May kidnap ba hanggang ngayon? Nandun kayo nga sa labas ng ICC, nakabantay sa kanya. Alam nyo kung saan siya dinala. Alam ng pamilya kung nasaan siya. Pinupuntahan ng pamilya. Dukot ba yon? Priso ang tawag doon. Gaga, priso. Hindi dinukot. Ginpriso. Amo na sa hindi na kayo marunong mag-define. Iniiba nyo na yung meaning para pumasok lang sa naratibo nyo. Ala, kahit numukha na kayong bobo, sige, i-push natin, kinidnap, yuta, kinidnap sa inyong mata. Oh, sinasabi mo si Duterte ang may malasakit. Malasakit? Tingnan mo ang ginawa, oh. Tingnan mo ang ginawa ng panahon ni Duterte sa mga nagrarally. Tingnan mo. Oh, di ba, pinagsasagasaan? Yung di puta, sa panahon ni Marcos ngayon, no, panay ang rally, yung mga animal kayo, kung saan-saan na kayo, naninira na kayo, nag-vandalize na kayo, kung ano-ano na, nanggugulo na kayo, lahat na may sinasaktan na pulis. Sinaktan ba sila ng pulis? Malasakit si mong mata. Wala kang karapatan magsalita nung panahon ni Duterte, gaga. Hindi ka pwedeng magsalita. Kaya kung magsalita ka, tigok ka. Yan ang realidad. Kahit masama ang ginagawa nila, kailangan mong manahimik. Kasi pag nagsalita ka, you're dead. Ganon. Malasakit si mong mata. Kaya pala naging active tayo sa money laundering nung panahon ni Duterte. Nasa gray list tayo ng mga watchdogs. Kasi active sa money laundering ang Pilipinas nung panahon niya. Bakit? Kasi ang yudiputa, nga pugo na yan, nga basura sa ibang bansa, gilegal ni Duterte sa ating bansa. Oh, gilegal niya. Ang illegal na hindi tinatanggap ng ibang bansa, kinuha ni Duterte basura, pinasok sa Pilipinas, nagtayo ng sandabakmak na pugo hub dyan sa Pilipinas. Oh, tapos nandun yung money laundering, yung scams, yung prostitution, torture, kidnapping, nandun lahat ng kailigalan. Nandoon na sa pugo na yan. Hindi mo pa napanood ang balita? Araw-araw hindi mo napanood ang balita. Kaya nga ako nauntog dahil sa pugo na yan Kasi nakita ko kadina nila yung paa, yung kamay, habang nasa madilim na sulok ng kwarto, nakahubad ng damit. Hindi mo ba napanood yun? Ano sabi ni Duterte sa pugo-pugo na lilintian na yan? Malinis yung pugo na yan. Walang problema dyan. Malaki ang makukuha nating pera. Yo, di puta. Yun pala malaki pera pala kasi illegal ang ginagawa sa loob. Oh, sino ba nagligal ng pugo? Ha? Sino ang nagligal ng pugo sa Pilipinas? Yung tatay mo. Yung basura ng ibang bansa, kinuha niya, niligal niya. Maraming mga Pilipino na sira-sira yung buhay dahil sa sugal noong panahon ni Duterte. Pati sa isabong panahon din niya ni Duterte. Yung pang-legal ang mga animal, yung mga kailigalan na yan. Yan ba yung may malasakit? Basura. Basura ang ginawa niya sa Pilipinas, pampababoy. Malasakit sa imong mata, hindi nga niya mapaglaban ang West Philippine Sea. Hindi niya kayang ipaglaban ng panahon niya, di ba? Budol yung jet ski niya. Binoto siya ng Pilipino dahil pupunta ako, sasakay ako ng jet ski, ititusok ko doon ang flag ng Pilipinas. Atin ito, yodi puta, budol. Budol. Tigilan nyo yung naratibo, yung malasakit. Kaya kung may totoo malasakit yun sa Pilipinas, hindi yan mag-iisip na gagawin tayong China. Tigilan yung naratibo, yung may malasakit, nakakasuka.